Cancer patient ka, pero hindi ka mukhang may cancer? Ito ang tips ko sa inyo mga guys, sa mga nagtatanong. Ayan, i-reveal ko na. O, di ba? May reveal tayo. Good morning sa lahat ng manunood nitong video ko. Good morning, good evening naman sa ibang lupalop ng mundo natin. Ayan, baka makarating tong video ko. Paki-share na lang. Ayan, actually maraming nagtatanong sa akin kasi I have breast cancer, stage 3 actually. And tinatanong nila, ano daw ba yung ginagawa ko? Bakit daw para akong walang sakit? Ang sa akin kasi, responsibilidad mo kasi ang sarili mo. Lalo na pag lumalabas ka. So ako, pinagdaanan ko, mind you guys, pinagdaanan ko yung pagiging butot balat, pinagdaanan ko yung pagiging dry ang skin, yung mukha ka talagang masakit. Pero sabi ko sa sarili ko, bakit ko papayagan na ilugmok ako ng sakit ko? Bakit ko papayagan na igupo ako nitong sakit ko? Sakit lang to eh. I have him all the time, hindi niya ako pinapabayaan. So, I research guys. So, for 3 years, ito lang po yung ginagawa ko talaga. Yung pag-inom po ng juice ko, yung binention ko po before, kung sa mga hindi pa nakakapanood, ito po yung ingredients ng juice ko po. It's bell pepper, pipino, carrots, apple, turmeric, celery stalk po. Kasi yung celery, pang pain po yan, pang laban po sa pain. Kaya, everyday po ako niyan. Everyday, kahit nung mahal po yung mga gulay, mahal po yung prutas, mahal po yung ingredients. Hindi po ako lumalaktaw. Gumagawa po ako ng way para mainom ko siya everyday. 3 times a day po siya. Every before meal, 30 minutes po before meal, empty stomach ko po siya iniinom. Every day yan, and makikita nyo po yung result kapag ginawa nyo. Gawin nyo din po ito dahil sobrang malaking tulong po talaga sa inyo. Lalo na kailangan natin ng liquid sa katawan na sagana sa vitamins, kung ano man yung mga vitamins na binibigay niya. Ni-research po talaga namin mag-asawa kung ano yung makakabuti sa akin aside from mga iniinom ko na herbal din. Lahat po talaga nilalaga sa akin, and may mga gamot man ako na mga tablets or capsule. It's made of mga herbs din from my doctor. PM lang po kayo sa akin kung gusto nyong alamin po yung detalye ng mga iniinom ko. Ayan po. Ayan po yung pwede ko i-share. And number 1 po talaga is iwasan nyo po ang ma-stress. Number 1 kalaban po yan ng cancer patient. Even yung mga mild lang na mga sakit. Stress, napakalaki pong binibigay na sakit po niyan sa atin. And yung puyat. 9 PM po to 10, pinaka-maximum ko na yung 10 kung may talagang hindi maiwasang gawin. Natutulog na po talaga ako. Alam nyo ba na ang pagpupuyat ay mabilis nakakatanda? Ayan po, mabilis po talaga siya nakakatanda, nakakapagbigay ng sakit, at the same time, nakakapagpalala po ng mga sakit natin. Ayan po, and exercise. Before po kasi hindi po talaga ako akala ko kasi bawal yung walking, jogging kasi nga lalo pag masakit po yung mga bones ko. Kasi may mga times na parang naapektuhan na yung mga bones ko, pero ano naman po yun, nahabol po yun. So, may mga pinainom sa akin yung mga doctors ko, kaya nawala po yung pananakit or pain ng mga buto ko, even in my head. Talagang sobrang sakit po, as in kung kung yung pain niya is 10 out of 10 siguro. Naranasan ko po yan, lahat yung pain everyday naranasan. And ngayon fluctuating pa rin actually yung health ko. May mga times talaga na hindi pa rin ako lumalabas ng kwarto because of the pain. Pero dahil nga na-master ko na po yung mga dapat kong gawin, ganyan, and lagi ko naman po kasama siya, hindi niya po ako pinapabayaan. Number 1 po yun, pray kayo, pray ng pray. Kasi He is our ultimate Savior. Ayan. Pag ginawa po niyo yung routine na ginagawa ko, I can assure you na malaking tulong po ito sa inyo, lalo na sa mga cancer patient dyan. Hindi ko alam kung ayan po, wala pong filter yan, wala pong filter talaga yan. As in, yan, totoong ako yan. Kasi baka isipin may filter po kaya ganyan ka yung skin ko. Hindi po, dahil po yan sa iniinom ko. Ayan, feeling ko lang, confident ako na dahil sa mga iniinom ko, kaya ganon.
And ayun, inaalagaan ko din po talaga yung sarili ko kasi alam ko na responsibilidad ko po yung mga taong nakakasalamuha ko. Lalo na every week po, ang dami kong cancer patient, mga kung ano-anong mga sakit na nakakahalubilo tuwing nagpapacheck up po ako. And I am so happy that I get to inspire them. Namomotivate sila na gawin yung mga bagay na ginagawa ko din. Kasi sila kasi, may mga nakikita ako na mamagana yung katawan dahil mga stage 4 cancer patient na. Pero nakikita ko kasi na yung mga bawal, kinakain pa rin nila. Yung mga bawal, let's say, yung bread, kasi yung bread hindi rin talaga pwede sa cancer patient. And yung mga street food, yung mga street food na yan, nakikita ko kumakain pa rin sila. And sinasabi ko nga sa kanila, kawawa yung mga nagsasacrifice na mapagamot kayo, kawawa yung mga tumutulong sa inyo na mapagamot kayo kung matigas ang ulo nyo. Kasi ang paggagamot po kasi is useless kung yung mga bawal ginagawa mo pa rin. Sabi nila, may nagsabi sa akin sa ibang bansa daw, wala namang bawal sa ganito, bawal kainin, bawal. Hindi po. Mararamdaman nyo po yun sa sarili nyo. Eventually, makikita nyo na malaking effect yung mga food intake nyo po. Ako kasi masasabi ko na in 3 years po na ginagawa kong healthy yung lifestyle ko, may mga times na ginagawa ko din yung bawal. Tinitignan ko yung outcome, tinitignan ko yung consequence, and hindi maganda talaga. I hope na kahit mahaba tong video ko is panoorin nyo kasi malaking tulong po ito talaga para mapagaan yung buhay nating may mga sakit po, lalo na po yung may mga matitinding pinagdadaanan o may mga matitinding sakit. Matter of self-discipline and self-control lang po. Tiisin po natin yung mga cravings na yan, alisin nyo muna sa katawan nyo or sa isip nyo. Ayan po, sana nakatulong. PM lang po kayo pag may mga questions kayo. Marami pong nagpi-PM sa akin and I'm so happy na nakakatulong ako sa ibang tao. Thank you and good morning! So, ayan guys, yung ating na-produce na juice. Doon sa mga pinakita ko yung apple, pear, tapos yung pipino, carrots, bell pepper, ayan na po siya. Ayan.